Energy Department announced further fuel cost reductions for motorists. And mobile journalist Alexis Ebue has the details. Alexis, okay, gaano kalaking good news ba ang anunsyo nitong DOE, Alexis? Magandang hapon, Pops Lord and Denise. No? Kanina nga ay nagkaroon ng virtual press conference ang Department of Energy o ang DOE. At meron tong magandang balita sa atin dahil nakarating na raw sa bansa ang first and second cargo ng delivery diesel dito sa bansa at inaasahan din ang third cargo na darating sa katapusan itong buwan na to ngayong Abril. At para naman sa fourth cargo ay inaasahan ito'y madedeploy sa Davao sa may southern Philippines para daw ma-spread out yung diesel dito sa Pilipinas. Gayun din ang nabanggit din nila na ang galing daw sa Oman at saka sa Southeast Asia itong mga delivery ng cargo na to. Para naman daw sa LPG ay meron tayong inaasahang paparating na 22,000 metric tons na LPG mula sa iba't ibang bansa. At meron din tayo ngayon, sabi din nila kanina na ito ay paparating sa sunod na buwan, sa buwan ng Mayo, third week to fourth week. Para naman daw sa fuel subsidy program nitong DOE ay para halos papatak na sa 30 pesos yung mababawas para sa ating mga tsoper, no? Dahil sa rollback nga na 20 pesos na rollback sa diesel. At meron din tayong 10 pesos na discount para sa mga tsoper. Ang gagawin lang daw nila ay hindi na nila kailangan magdala ng verification o ID, dokumento. Ang kailangan lang daw nila ay may plaka sila na rehistrado mismo sa LTFRB. Gayun din, ayon din sa DOE na hindi daw babala o hindi tayo dapat natin katakot ang power interruption sa bansa. Dahil ang 97% ay hindi naman daw nanggagaling sa diesel. Only 3%. At ang 3% na to, ayun yung galing pa sa mga isla. At yun nga rin yung isa sa mga binabantay nila, ang mga isla sa bansa dahil para daw makabawas sa kanilang mga gastusin. Oo, kasi meron tayong geothermal energy source naman no? At yung mga natural gases. Pero Alexis, okay, so kung may parating na ng mga additional na mga barrels. So, huli kong pagkakaalam, we're good for 64 days at least. So, plus ito pang parating, gaano na karami or up to how many days ang ma-stretch ang madadagdag sa ating reserve na araw? Hindi nabanggit ng DOE ang exact na days or kung gaano katagal, pero ang sabi nila ay sufficient daw ito para sa ating mga transportation. Well, the last time we heard, Lord, di ba yung 1 million barrels is good for approximately 5 days daw. Oo, so... Kasi iba-ibang pinanggagalingan yun. So parang 64 yata pagkakaalam ko na malaking stretch from 50 plus days. It was 50, I believe it was 51. Tapos nagkaroon na additional shipment. So yesterday, it was around 64 point something, 64 point, or 65 na halos. Magandang balita. Ito kasi maganda yung, okay, may supply, huwag mag-alala. Ang tanong, kung magkano naman yung ibabayad ng consumer para sa supply na yun. May tanong ka pa ba kay Alexis? Alexis, may sinabi ba si Secretary about increasing the supply naman? I mean, we've always talked about the limitations of yung, ano matawag doon? Yung mga pagtataguan nung oil mismo. Hideout? Depot. Depots. Meron bang plano or are we looking at maybe adding those? Kasi 'di ba hindi naman tayo pwedeng sa major problem nakalimitahan lang. O kasi ano ba, saan ba? 'Di ba meron sa Subic, meron sa Ilocos, alam ko meron. Was that ever mentioned, Alexis? Denise, kanina ay hindi nabanggit ng DOE dahil nag-focus sila sa dito sa pagtaas dito sa mga jeep chopper dito sa fuel subsidy program nila, ganoon din sa mga paparating na mga cargo diesel sa ating bansa. Okay. Salamatan natin ang ating mojo, si Alexis Ebue. Thank you, Alexis.